Chapter 2, Isang pambihirang tao at higit pa. Mag-aalas 8 ng umaga isang Biyernes, nang sumakay sa escalator sa isang subway station sa Washington, D.C., ang isang lalaki. Pumwesto sa isang gilid at binuksan ang kaha ng kanyang violin. Inilabas niya ang kanyang instrumento na halatang luma na. Ibinaligtad ang kaha para maging lalagyan ng limos mula sa mga dumaraan. At nagsimula siyang tumugtog. Sa susunod na 45 minuto, habang tumutugtog ang lalaki ng ilang classical music, higit 1,000 Washingtonians ang nagmamadaling dumaan. Isa o dalawa sa kanila ang lumingon, halatang nagustuhan ng tugtog pero walang lumapit sa kanya. Isang lalaki na napagtantong maaga pa siya sa trabaho ng 3 minuto ang sumandal sa isang poste at nakinig sa loob ng 3 minuto. Pero karamihan sa mga tao ang patuloy lang sa kanilang pinagkakaabalahan, nagbabasa ng dyaryo, nakikinig sa kanilang iPod, nagmamadaling pumunta sa susunod nilang appointment. Hay, kay ganda talaga ng musikang nalikha niya. Rinig na rinig ito sa buong arcade, tila sumasayaw at dumadaloy sa husay ng pagkakatugtog, at sa ilang taong nagbigay ng sandaling atensyon, napansin nilang may espesyal nga sa musikang iyon. Hindi naman kapansin-pansin ng musikero sa kanyang suot na itim na long-sleeve t-shirt, itim na pantalon, at Washington Nationals baseball cap. Pero kung tumigil ka para makinig, mapapansin mong hindi rin siya isang musikerong tumutugtog ng violin para manlimos lang. Kahanga-hanga ang husay ng lalaking ito bilang isang musikero. Sinabi nga ng isang lalaki, karamihan sa mga tao ay tumutugtog ng musika pero hindi nila ito dinadama. Ang lalaking yon ay naiiba, dinadama niya ang musika. Gumagalaw siya, gumagalaw kasabay ang tugtog. Kung nakinig ka lang, sabi niya, malalaman mo sa 1 segundo lang na mahusay ang lalaking ito. At talagang malalaman mo iyon dahil hindi lang kung sinong musikero ang tumutugtog ng violin sa subway station noong Biyernes ng umagang iyon. Hindi rin siya basta pambihirang musikero. Siya si Joshua Bell, isang 39-year-old musical genius na hinahangaan sa iba't ibang bansa at karaniwang tumutugtog sa mga pinakasikat na venue sa mundo. Labis ang paggalang ng mga tagahanga niya sa kanya at pinipigilan pa nila ang pag-ubo hanggang sa intermission. Hindi lang iyon, pero noong umagang iyon tinutugtog ni Bell ang ilan sa mga katangi-tanging baroque music na naisulat at ginagawa niya iyon sa isang Stradivarius violin na 300 taon na at tinatayang $3.5 million ang halaga. Kung tutuusin, maganda ang buong eksena, ang pinakamagandang musikang naisulat na tinugtog sa isa sa mga pinakamahusay na instrumentong ginawa ng isa sa mga pinakamagaling na musikerong nabubuhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kailangan mo pa ring tumigil at magbigay ng atensyon para makita mo kung gaano talaga ito kaganda. Higit pa sa pambihira. Ganun naman talaga ang buhay, hindi ba? Dahil sa kaabalahan sa trabaho, pamilya, kaibigan, mga bayarin at libangan. Ang mga bagay na katulad ng kagandahan at kadakilaan ay nawawala na sa ating mga isipan. Wala na tayong oras para pahalagahan ang mga iyon. Dahil kailangan nating tumigil at bigyang pansin ang mga bagay na hindi apurahan para magawa natin ito. Totoo rin ito patungkol kay Jesus. Karamihan sa atin kung familiar man tayo sa Kanya, ay mababaw lang ang pagkakilala sa Kanya. Siguro ay alam natin ang ilan sa mga sikat na kwento tungkol sa Kanya o kaya nating sabihin ng ilan sa mga popular na itinuro Niya. Walang duda na may katangian si Jesus na makatawag pansin sa mga tao noong panahon Niya. Siya ay isang pambihirang tao. Pero kung gusto mong makilala talaga si Jesus, uunawain siya at iintindihin ang tunay na kahalagahan niya. Kailangan mong magbigay ng higit na atensyon. Kailangan mong tumingin sa kabila ng mga karaniwang debate, mga sikat na kasabihan at mga pamilyar na kwento para mas lumalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Dahil katulad ng violinist sa subway, isang malaking pagkakamali kung ipagpapalagay na si Jesus ay basta isang pambihirang tao lamang. Kahit hindi ka relihiyosong tao, o hindi ka bilib sa ideya na si Jesus ang anak ng Diyos o ang tagapagligtas ng mundo, aminin mong makatawag pansin talaga siya.
Paulit-ulit niyang ginawa ang mga bagay na nakatawag ng pansin ng mga taong kasabayan niya. Sinabi ang mga bagay na ikinamangha nila dahil sa kanyang karunungan at kinumpronta sila sa mga paraang naiwan silang nangangapa kung paano uunawain ang lahat ng iyon. Sa unang tingin, madaling mapagkamalang si Jesus ay isa lang sa mga daan-daang religious teachers na lumitaw, nakilala, bumagsak at naglaho na noong unang siglo sa Jerusalem. Ang pagtuturo ng relihiyon noong mga panahong iyon ay hindi katulad ng sa ngayon. Oo, ang mga tao ay nakikinig para malaman at mas maunawaan ang kasulatan at para matutunan kung paano mas makapamuhay ng matuwid. Pero sa maniwala ka't sa hindi, nakikinig rin sila dahil ito ay libangan nila. Kung wala kang movies, TV at smartphones, ano naman ang gagawin mo para maglibang? Maghahanda ka ng baon at pupuntahan mo ang isang preacher para makinig. Kakaiba man ito para sa atin, makakatulong din para maintindihan natin kung gaano talaga kakaiba ang husay ni Jesus bilang guro. Marami nang narinig na tagapagturo ang mga taga-Israel noong unang siglo at marami silang mga opinyon sa mga iyon, katulad natin na maraming opinyon sa mga artista. Sa madaling salita, hindi sila madaling mapahanga. Kaya karapat-dapat pagtuunan ng pansin kung ano talaga ang nangyayari kapag paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na ang mga tao ay namangha sa katuruan ni Jesus. Ang incredible statement na ito ay makikita sa Gospels. Ang mga aklat sa Biblia na naglalahad ng buhay ni Jesus nang hindi bababa sa 10 beses. Heto ang isang halimbawa na isinulat ni Mateo pagkatapos magturo ni Jesus sa paanan ng isang bundok. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Pansinin mo ito. Sinasabi ng mga tao na ang mga eskriba o mga tagapagturo ng kautusan, ang mga taong ang trabaho ay magturo ng may autoridad, ay walang sinabi sa husay ni Jesus at ng kanyang katuruan. At ganoon ang nangyayari kahit saan siya magpunta at tuwing magtuturo siya. Minsan ay isinasalarawan ang ganitong pakiramdam sa ibang mga salita. Tingnan mo ang reaksyon sa kauna-unahang pagtuturo niya sa bayang pinanggalingan niya. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. At ganito naman sa isang munting bayan na ang pangalan ay Capernaum. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan. Sa kanyang sariling bayan ulit, maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? At sa big show sa templo sa Jerusalem, narinig ito ng mga punong pari at natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Sa napakaraming pagkakataon, nagugulumihanan at naguguluhan ang mga taong nakarinig kay Jesus. Sa panahon nila na ang pagtuturo ay itinuturing na isa sa mga pangunahing paraan ng public entertainment. Extraordinary ang mga reviews na nakuha ni Jesus. Bakit sobrang nakakamangha? Pero bakit nga ba? Ano ang sobrang kakaiba at makatawag pansin sa mga katuruan ni Jesus? Bahagi nito ang husay ni Jesus. Para siyang dalubhasang chess player kapag nagsimula na ang mga tao na hamunin siya at batuhin ng mga tanong. Hindi siya nagpapahuli sa mga verbal o intellectual traps at sa halip ay laging naibabalik ang hamon sa taong nagsimula nito. At kahit ganoon, ginawa niya ito sa paraang hindi lang mananalo sa pagtatalo, kundi nagiging spiritual challenge sa lahat ng nakikinig. Hayaan mong ipakita ko ang isang halimbawa. Ikinuwento sa Mateo chapter 22 ang isang pagkakataong nagtuturo si Jesus sa templo sa Jerusalem at isang grupo ng mga pinunong Hudyo ang lumapit sa kanya para hamunin siya. Hindi ito pagtatagpong nagkataon lang. Ang mga pinunong ito ang nagplano ng lahat. Maging ang kwento ay nagsimula sa pagsasabing ang mga Pariseo ay nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Gusto rin nilang gawin ito sa publiko, kaya pinuntahan nila si Jesus habang nagtuturo siya sa templo. Marahil ay nakiraan sila sa maraming tao at saka pinatigil siya. Sinimulan nila sa pambobola. Guro, sabi nila,
nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Makikita mo ang sinusubukan nilang gawin dito. Piliting sumagot si Jesus sa pagpapahiwatig na kapag hindi siya sumagot ay nagmamarunong lamang siya at isang huwad. Nakahanda na ang stage kaya nagtanong na sila, "Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Halatang pinaglaanan ng oras at pagpaplano para mabuo ang tanong na iyon dahil pambihirang saktong-sakto ang tinutumbok nito. Sinadya ito para malagay si Jesus sa alanganing sitwasyon at baka sakaling mawakasan ang kanyang impluensya at baka sakaling maaresto pa siya dahil sa magiging sagot niya. Ganito kasi iyon. Noong panahong iyon nangingibabaw na opinyon ng mga Pariseo at ito rin ang itinuturo nila sa mga tao na kasalanan ang magbigay galang sa anumang paraan pati sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaang Romano. Sa kanilang pag-iisip, kapag ginawa mo ito ay hindi mo na rin iginagalang ang Diyos mismo. Sa palagay mo, ano kaya ang sagot na inaasahan ng mga Pariseo kay Jesus? Ang pagsang-ayon sa harap ng publiko na ang pagbabayad ng buwis ay labag sa batas at hindi nakalulugod sa Diyos o hindi. Ang totoo ay wala silang pakialam kung anuman ang kanyang maging sagot. Ang akala nila ay nabitag na nila si Jesus. Sa isang banda, kung ang isinagot ni Jesus ay, "Oo, naaayon sa kautusan ang pagbabayad ng buwis," magagalit ang mga tao at masisira ang impluensya ni Jesus. Sa kabilang banda naman kung sinabi niyang, "Hindi, huwag kayong magbayad ng buwis," ang mga Romano naman ang magagalit sa kanya dahil sa ito'y maituturing na lantarang panunulsol laban sa pamahalaan at malamang ay maaresto siya sa kasong sedition. Sa gayon ay matatapos na rin ang kanyang impluensya. Kahit alin doon, iyon ang gusto ng mga Pariseo, ang matapos ang impluensya ni Jesus sa kanilang lipunan, pero naiwasan ni Jesus ang bitag, pinaikot ang tanong, at muli ay iniwan silang manghang-mangha. "Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis," sabi niya. Kaya ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Tiningnan ito ni Jesus at ipinakita sa mga tao. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan?" tanong niya. Madali lang ang tanong na iyon. "Sa emperador po," tugon nila. At tama sila. Nandoon sa salaping pilak ang mukha at pangalan ni Emperador Tiberius Caesar. Sa kanya ang salaping iyon. Siya ang nagmamay-ari niyon. Nandoon ang kanyang mukha. Yari ito sa kanyang paggawaan ng salapi. At ang mga Hudyo ay halatang masayang gamitin ang mga salaping iyon para sa kanilang kapakinabangan. Sa lahat ng ito, bakit hindi nila dapat ibigay kay Cesar ang halata namang sa kanya? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos." Hindi ba't parang diretsahang sagot naman iyon? Kay Cesar ang salaping iyon, magbayad ka ng buwis. Pero sabi sa Biblia, nanamangha ang mga tao noong marinig nila iyon. Bakit? Isang dahilan ay dahil sa sagot niyang ito. Binago ni Jesus kung paano dapat tingnan ng mga Hudyo ang kanilang relasyon sa mga Romano at itinama rin ni Jesus ang katuruan ng mga Pariseo. Kahit paano mo ito tingnan, hindi nagpapakita ng kawalang galang sa Diyos ang pagbibigay kay Cesar ng nararapat at halata namang sa kanya. Pero may mas malalim pang kahulugan ang sinabi ni Jesus at ito ang dahilan ng pagkamangha ng mga tao. Balikan mo ang tanong ni Jesus nang ipakita niya sa mga tao ang salapi. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan, sabi niya. At nang sinagot nila na kay Cesar iyon, itinuring iyon ni Jesus na katibayan ng may-ari. Larawan at pangalan ni Caesar ang nasa salapi, kung kaya siya ang may-ari noon at dapat lang na ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. Pero, heto ang hindi nila inaasahang sagot. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ibig sabihin ay dapat mong ibigay sa Diyos kung ano ang may larawan niya. At ano nga ba iyon? Alam agad ng lahat ng naroon kung ano iyon. Tinutukoy ni Jesus ang Genesis chapter 1 verse 26, kung saan ipinahayag ng Diyos ang plano niyang likhain ang sangkatauhan sa pagsasabing, "Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis."
Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nakita mo? Higit na malalim pa sa kaisipang politika ang sinasabi ni Jesus sa mga tao. Sinasabi niya na kung paanong ang larawan ng emperador ang nasa salapi, ganoon nasasalamin ang larawan ng Diyos sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Kaya ikaw ay sa Diyos. Oo, may karangalang ibinibigay kay Cesar kapag kinilala mo ang larawan niya at ibinalik sa kanya ang kanyang salapi. Pero ang higit na mataas na karangalan ay ibinibigay mo kapag kinilala mo ang larawan ng Diyos sa iyong sarili at ibinigay mo ang iyong sarili, ang iyong puso, kaluluwa, isipan at lakas sa Kanya. Sana ay nakikita mo kung ano ang sinasabi ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya. Ang higit na mahalagang usapin kaysa sa anumang kaisipang politikal o ang ugnayan ng mga bansa sa isa't isa ay ang kalagayan ng relasyon ng bawat tao sa Diyos. Itinuturo ni Jesus na lahat tayo ay nilikha ng Diyos at talagang ang ikaw ay nilikha ng Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos sa Kanyang larawan at sa Kanyang wangis at kaya ikaw ay sa Kanya at mananagot sa Kanya. At kaya sinabi ni Jesus dapat mong ibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos. At ito nga ang buo mong pagkatao. Walang nakagawa ng mga ganoong bagay. Hindi nakakapagtaka na namangha ang mga tao sa katuruan ni Jesus. Sa ilang pangungusap lang ay nagawa niyang talunin kaagad ang argumento ng mga humamon sa kanya. Ituwid ang laganap na paniniwala tungkol sa politika at sa Diyos sa panahon niya. Habang tinutukoy ang pinakapangunahing katotohanan tungkol sa buhay ng tao, ang ganoong klase ng pagtuturo pa lang ay sapat na para makahakot ng mga manunood. Pero may mga himala pa siyang ginawa. Daan-daang katao ang nakakitang gumawa si Jesus ng mga bagay na walang sinumang tao ang makakagawa. Pinagaling niya ang mga tao sa kanilang sakit. Sa isang iglap ay ginawa niyang napakasarap na alak ang tubig. Sinabihan niya ang mga pilay na lumakad muli at ginawa na nga nila iyon. Ibinalik niya sa katinuan ng mga taong itinuring na wala ng pag-asa ang kabaliwan. Maging ang mga patay ay nagawa niyang buhayin muli. Hindi naman dahil ang mga tao sa panahong iyon ay napakadaling mapaniwala tungkol sa mga ganoong bagay. Oo nga't nabuhay sila matagal na panahon na ang nakalipas, pero hindi ibig sabihin noon na sila ay sinauna o bobo. Hindi naman nila ipinamamalita na may nakita silang himala araw-araw. Sa katunayan, sa tuwing babasahin mo ang isa pang talata sa Biblia, makikita mo ang isang taong manghang-mangha sa nangyari. Ang mga taong ito ay nagugulat kay Jesus sa mga ginagawa niyang ito. At dahil maraming tao ang sumubok na magpasikat bilang mga tagapagturo ng relihiyon, ang mga Hudyo sa panahong iyon ay naging bihasa na sa pagkilala sa mga nagmamarunong at peke. Sila ay mga dalubhasa na sa paghuli sa mga magic tricks at napapailing kakatawa palayo sa isa na namang lalaking nagpapanggap na ito ay gumawa ng himala. Hindi mo matatawag ang mga taong ito na uto-uto o madaling mapaniwala. Pero napamangha sila ni Jesus. Hindi katulad ng iba, ang taong ito ay talagang pambihira. Ang ibang mga tao ay parang gumagawa lang ng mga tricks para mapahanga ang mga tao. Pero si Jesus ay nagpagaling ng daan-daang katao hanggang siya ay mapagod at kinailangang matulog. Kumuha siya ng 2 isda at 5 tinapay at pinakain ang 5,000 tao na agad naging 5,000 saksi sa pangyayaring ito. Tumigil siya sa tabi ng isang lalaking ilang taon ng lumpo at sinabihan niyang tumayo at maglakad. At nakalakad nga. Tumayo siya sa unahan ng bangka at sinabihan ng dagat na manahimik at tumahimik nga. Tumayo siya sa harapan ng libingan ng isang lalaking 4 na araw ng patay. At binuhay niyang muli. At narinig siya ng lalaki, bumangon ito at naglakad palabas ng libingan. Walang nakagawa ng mga ganoong bagay kahit kailan. At ang mga tao ay namangha. Lahat ay para sa isang layunin, pero hindi lang iyon. Kung talagang bibigyan mo ng pansin, kung iisipin mo ang kamangha-manghang mga gawang ito at tatanungin pa kung bakit ginawa ni Jesus ang lahat ng ito, makikita mo na ang lahat ng ito ay para sa isang layunin. Sa bawat himala at bawat sermon ni Jesus ay may sinasabi siya at pinapatunayang pahayag tungkol sa kanyang sarili na walang sinumang tao ang gumawa bago siya. Tingnan mo ang pinakasikat na sermon ni Jesus, ang Sermon on the Mount,
sa Mateo chapter 5 to 7. Sa unang tingin ay parang ordinaryo at napakahabang talumpati na nagtuturo ng ganito ka mamuhay, huwag ganoon. Huwag kang manunumpa, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanasa ng may kahalayan, huwag kang magagalit. Pero tingnan mo ulit at mapapagtanto mong ang punto nito ay hindi ang paano ang wastong kilos. Ang kanyang Sermon on the Mount ay tungkol sa pahayag ni Jesus na siya ay may karapatang magbigay kahulugan sa Old Testament law ng Israel at magsabi kung bakit ito ibinigay. Kaya paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa sermon na iyon, narinig ninyo na sinabi, ngunit sinasabi ko naman sa inyo. Ang diin ay, sa salitang, ko. Radikal na ipinapahayag ni Jesus dito na siya ang nararapat na mambabatas ng bayan ng Israel. Higit pa rito, tingnan mo kung saan niya ginagawa ang pahayag na ito. Sadyang ginagawa niya ito sa tuktok ng isang bundok. At maaalala ng bawat Israelita na ibinigay ng great lawgiver, iyon ay ang Diyos. Ang Old Testament law sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagsasalita sa kanila mula sa tuktok ng isang bundok. Nakita mo? Inaangkin ni Jesus ang nakamamanghang autoridad na hindi pa tinangkang gawin ni Numan. Tapos ay nandun rin ang sinabi niya kay Martha sa libingan ng namatay niyang kapatid na lalaki, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Parang na-appreciate naman ni Martha ang paalalang iyon. Alam ko, sagot niya, siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sa madaling salita. Alam ko, salamat sa iyong pakikiramay. Nakakagaan ng kalooban ko ang mga iyon sa mahirap na panahong ito. Pero hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ni Jesus. Nakakamangha na nga kung sinabi ni Jesus sa kanya noon, hindi, ang ibig kong sabihin ay mabubuhay siyang muli maya-maya lang kapag sinabihan ko siyang mabuhay. Pero higit pa roon ang sinabi niya, sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Huwag mong pasadahan lang iyon, hindi lang ito, kaya kong magbigay ng buhay. Ito ay, ako mismo ang buhay. Sa totoo lang, anong klasing tao ang nagsasabi ng ganoong mga bagay? Anong klasing tao ang buong pagkamanghang sinasabihan ng kaibigan niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at sasagutin naman niya ng, tumpak, at ang Diyos mismo ang nagsabi sa iyo niyan? Anong klasing lalaki ang tinatanong ng mga tagapamahala ng kanyang bayan, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng Diyos? At sumasagot ng, kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Hindi siya ordinaryong tao lang, yan ang sigurado. Hindi basta sinumang gustong makilala bilang isang magaling na guro o maparangalan bilang isang mabuting tao o maalala bilang isang maimpluwensyang philosopher. Hindi. Ang taong nagsasalita tungkol sa kanyang sarili gamit ang mga ganoong klasing mga salita ay nagpapahayag ng mas malaki at mas dakila at mas malalim na mga bagay na makakapagpabago ng takbo ng mundo. At iyon nga ang ginagawa ni Jesus para sa mga pinaglalaanan ng atensyon ang mga sinasabi niya. Siya ay nagpapakilala bilang hari ng Israel at ng buong sangkatauhan.